Natapos na ang opisyal na medical na pagsusuri sa kaso ni Nolan Wells, pero hindi pa inilalabas ang resulta. Sa palagay ko, may malaking ipinahihiwating ito sa atin. Gusto kong pag-usapan yan at ang mga bagong kaganapan tulad ng pag-aresto at posibleng bagong video. Maligayang pagdating sa sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Isa na namang linggo ng mga bagong balita sa kaso ni Nolan Wells, ang 18 anyos na college football player na inunod pampang ang bangkay 2 araw matapos siyang mawala sa boating trip sa Horn Island, Mississippi noong weekend ng ika-4 ng Hulyo. Ang Barrier Island na ito na 10 milya mula sa Gulf Coast. Mamaya, iimbitahan ko si forensic death investigator Joseph Scott Morgan dahil sa tingin ko, ang iniulat na anunsyo na natapos na ang opisyal na autopsy ng estado kay Nolan, hindi pa inilalabas ang resulta dahil ongoing pa ang investigasyon. Ihaharap sa grand jury ang kaso para alamin kung may dapat isang pangkasong kriminal. Gayunpaman, sa palagay ko ang iniulat na anunsyong ito. Natapos na ang ulat, natapos na ang autopsy. Sa tingin ko, may ipinahihiwatig yon. Sa tingin ko, kapag tiningnan mo kung kailan natapos ang ulat, na ayon sa lahat ng ulat, ibig sabihin nito ay dumating na ang toxicology report. Maaring may ibig sabihin ito. Mayroon na ba silang tiyak na sanhi at paraan ng pagkamatay ni Nolan Wells? At tatalakayin ko yan kasama si Joseph. At sa totoo lang, lahat ng ito ay based sa ulat mula sa WLBT na nagsasabing ang mga opisyal na pamilyar sa investigasyon ay nagsabi nito. Kaya bukod pa sa lahat ng iyon, bukod pa sa katotohanan, sa totoo lang, ayoko mang sabihin pero hindi na ako nagulat. Alam mo ba na may peking toxicology report na kumakalat online? Ayon sa WAPT 16, sinabi ni Mississippi Public Safety Commissioner Sean Tindall sa publiko na may peking toxicology report na kumakalat online. Ipinost niya ito sa social media. CP, ang kumakalat na di umano'y toxicology report ni Nolan Wells sa social media ay peke. Mas maayos ang nararapat para sa pamilya at mga kaibigan ni Nolan at higit sa lahat para kay Nolan mismo. Hindi na ako nagugulat dahil sa dami ng teorya at maling impormasyon. Pag-uusapan natin ang di umano yung panliligalig. Bibigyan ko kayo ng ilan pang mga update dito. Kung sinusubaybayan mo ang kasong ito, alam nating mahalaga ang kinaroroonan at timeline ni Nolan. Iniwan ba niya ang mga kaibigan at piniling manatili sa Horn Island para kausapin ang isang dalaga at hindi na bumalik sa mainland? Ngayon, humihingi ang opisina ng sheriff ng mga larawan at video na walang tinakpang bahagi mula sa weekend na yon para maitagda ang timeline. Nabanggit din natin dati ang distress call tungkol sa pagpasok ng tubig sa bangka. Ang bangka na tila sinakyan ni Nolan sa isang punto. At may lumabas na video kung saan mukhang wala si Nolan sa bangka sa isang particular na oras. Ibig sabihin ay posibleng nasa Horn Island siya noon. Napag-usapan natin ang iba't ibang kuro-kuro sa kakaibang distress call audio kung saan may naniniwalang maririnig sa background ang mga taong nagsasabing may problema si Nolan o patay na siya. Nakausap ko ang isang audio expert na duda sa issue. Sabi niya, gusto niyang marinig ang orihinal na audio na walang tinakpang bahagi, pero nang i-transcript niya ito, wala siyang narinig na sinasabi ng iba na naririnig raw sa background. May argumento rin kung patay na o namamatay si Nolan. Bakit may tatawag sa dispatch mula sa bangka sa mga oras na yon habang nangyayari ang lahat ng iyon? At saka, hindi pa nababanggit na. Alam mo, may problema si Nolan. Kung wala namang masamang nangyayari at may dinaranas siya, bakit hindi nila iyon binanggit sa dispatch? Ito yung ilan sa mga bagay na hindi talaga makatuwiran. Maari may magsabi na hindi rin makatuwiran na wala ni isa. Based sa alam natin mula sa mga ulat, hindi natin alam ang investigasyon. Pero ayon sa ulat, walang nakakita o nakarinig kay Nolan na nahihirapan o nalulunod anuman ang nangyari. Pero hindi tayo kasama sa investigasyon. Hintayin natin ang resulta. Sinasabi ko lahat ng yan para sabihin na may lumabas daw na bagong video. Mayroong video dito na in-upload sa Instagram ng isang user kung saan makikita mo ang bangka ng Mac Daddy at mukhang tumutugma ito sa mga naunang nakuha at inilabas na video. Ngayon, kapansin-pansin, yung taong kumuha ng video na ito ay nagsabing nakuha niya ito ng alas 11:17 AM. Ayon sa TMZ, ipinapakita ng metadata na ito ay na-record ng alas 2:23 PM. Ngayon, tandaan ninyo, ang kasalukuyang kwento ay yung mga kasama ni Nolan ay huling nakita siya ng alas 3 PM. At ang footage, muli, ay tila tumutugma sa mas lumang footage ng isang lalaking itim na suot ang asul na shorts na iyon. Natilay yun din ang suot ni Nolan sa litrato na kumalat tungkol sa kanya noong araw na yon.
Kaya mukhang mas malinaw ang kalidad ng bagong clip na ito. Sinasabi ng TMZ na iba raw ang mga nasa hustong gulang sa frame kumpara sa mga nasa lumang clip na iyon. Kaya ito na ba ang huling kilalang larawan ni Nolan Wells bago maanod ang kanyang katawan sa islang iyon? Kailangan ko rin talakayin ng isa pang update tungkol sa mga banta. Sa ngayon, hindi bababa sa 2 tao ang naaresto at kinasuhan kaugnay ng pagbabanta sa kaso ni Nolan Wells. Iniulat ng Cincinnati Enquirer na si Michelle Francine Edwards ay tumawag umano ng 30 beses sa 2 tanggapan ng estado tungkol sa mga bomba. Ang mga opisina ay nagsisiyasat sa pagkamatay ni Nolan. Iniulat ng Sacramento Bee na si Joseph Alfredo Vasquez Dumarc ay inakusahan ng pagbabanta ng pampasabog sa social media laban sa isang hukom. Ang kanyang stepson na tila si Warren Hudson na tila kaibigan ni Nolan ay nasa bangka kasama si Nolan nung araw na iyon at kasalukuyang nahaharap sa hindi bababa sa isang kasong federal. Nakakakilabot umano ang mga mensaheng ito. Sipi, may package na darating sa opisina ninyo sa mga susunod na araw. Masisindak kayo pag nakita ninyo yon. LOL, mas okay sigurong nandoon din ang mga lalaki para makita. Dugo, napakarami kahit saan. Hirap linisin, lalo na sa bangka. Mabilis lang ito, pangako. Nakuha ko na info mo. Kahit FBI, di mapipigilan. At kasunod nito, sinabi ng pamilya ni Nolan na sila rin ay naharas, na sila rin ay nakakatanggap ng mga banta. At tingnan mo, bagamat ito ay mga paratang pa lang at hindi pa natin alam ang motibo o ang mga pangyayari, ang ipinapakita nito ay hindi lang kung gaano kalaming atensyon ang naibigay sa kasong ito, kundi kung gaano ka-emosyonal na apektado ang mga tao dito sa magkabilang panig. Sa lahat ng yan, gusto ko namang talakayin ng ibang bagay. Sige, ngayon gusto kong pag-usapan ng opisyal na autopsy ng Estado. At tandaan, ito ay kasunod ng pangpapagawa ng pamilya ni Nolan ng isang independenteng autopsy. Napag-usapan na natin ito dati, hindi matukoy ang sanhi at paraan ng pagkamatay. Limitado ito, di ba? Limitado dahil iniulat lang kung anong mga bahagi ng katawan ni Nolan ang meron sila, na wala na ang lalamunan ni Nolan. Pinaniwalaang itinabi ng medical examiner ng Estado ang lalamunan at leeg para sa dagdag na pagsusuri. Pero ngayon, sinasabing tapos na ang autopsy ng Estado. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang kailangan nating malaman dito? Ipinapakilala ko si Joseph Scott Morgan, forensic death investigator ng Jacksonville State University at host ng Body Bags Podcast. Joseph, kaibigan ko, laging magandang makita ka. Salamat sa oras mo kahit abala ka. Pag-usapan muna natin ito. Wala pa tayong nilalaman kaya hintay pa tayo. Sa tingin ko, may sinasabi na rin ito. Interesante para sa akin ang timing nito. Interesante para sa akin ang timing kung totoong ulat na ito at natapos na nila. Ano ang ipinahihiwatig niyan sa iyo? Ang tapos ay talagang tapos na. Pwede mo itong yunawain ng literal kasi hindi naman nila sasabihin na, Jesse, maliban na lang kung meron silang tox at meron silang histo na yung microscopic na ulat, meron sila nun. Kaya, alam mo, kung iisipin mo ang autopsy report, sa pangkalahatan, may 4 na pangunahing bahagi ito. Meron kang physical gross examination na ginagawa namin sa autopsy lab, tama? Doon tinitingnan namin ang lahat. Sinusuri namin ang mga organo at lahat ng iyon. Pagkatapos, may chemical testing na tinatawag na toxicology. At malawak ang ulat nito. Tinatawag namin itong standard panel. Ibig sabihin, anumang drogang makatwirang isama, hindi iyong mga kakaiba, kundi iyong mga karaniwang inaabuso. Mga gamot na may reseta, pati aspirin, tinetesting namin, makikita ang salicylates. Malaking bagay din ang blood alcohol. Yan ang iniisip natin. At bukod pa doon, ang ikatlong bahagi ay ang histo report. Dito ka talaga kumukuha ng mga sample, tulad ng sa baga. Sige, inilalagay nila ang mga sample ng baga at iba pang tissue sa microscopic slides. Maglalabas ang doktor ng ulat kaugnay nito. Ito ang konklusyon nito. Makakakuha ka rin ng death certificate. At magkakaroon nito, sa tingin ko, magkakaroon nito ng isa sa 5 paraan ng pagkamatay. Lahat ay nagtataka kung ano nga ba yon. At pagkatapos, magkakaroon ito ng tiyak na sanhi ng pagkamatay. Hayaan mong itanong ko ito sa'yo. Kaya naiintindihan namin na ang ulat ay nagsasaad na ang unang physical na autopsy ay ginawa noong Hulyo 7. Ang mga pagsusuri, gaya ng sinabi mo, ay mas matagal gawin. Ang histology na binanggit mo ay pwedeng abutin ng ilang araw o linggo. Lahat ito ay bahagi ng ulat na ito. Kung natapos ito sa panahong ito, ang pangunahing tanong ko, ipinahihiwatig ba nito na alam na nila ang sanhi at paraan ng pagkamatay at na hindi ito mananatiling hindi matukoy gaya ng independenteng autopsy?
Oo, sa tingin ko, marami silang bahagi at pagpipilian. Magugulat ako kung hindi pa rin matukoy ngayon, lalo na't matagal na sila nagsasagawa ng siyentipikong pagsusuri. Nasa Agosto na tayo na yun, di ba? Sige, kahit na nagkakaroon ka ng konsultasyon, sabihin na nating gumagawa ka ng neuropath consultation kung saan nagdadala ka ng isang neuropathologist para tingnan ng mga nerve tissue ng nervous system. Kahit na gumagawa ka ng toxicology consult, sobra-sobra na ang oras mo para gawin ito sa puntong ito. Nagkaroon na sila ng oras para sa mga panel. Kaya sa tingin ko, sir, magkakaroon tayo ng isang bagay na, alam mo, at syempre, mahalagang bagay dito ay, bakit hindi natin ito makita? O sige, kung paniniwalaan natin ang naririnig natin, di ba? At tayo kung maagaw ang eksena mo. Pero sa tingin ko, ang ABC ang nag-ulat nitong weekend na nailabas na ito. Kung ito ay, o natapos na ito. Ang susunod na hakbang ba ay ang grand jury. Kaya siguro hindi natin ito nakikita. Nandun yon. Hindi. Malinaw na magiging bahagi ito ng buong investigative file. Hindi natin alam kung gaano kalayo na ang investigasyon ng Sheriff's Office kung hindi pa nila ito ipapasa sa DA para sa posibleng grand jury presentation. Kahit may presenta ito, may rekomenda man o hindi ang criminal charges, bahagi pa rin ito ng proseso. Oh, bagay ito. Kaya napapaisip ako, kung humahawak ka ng isang napaka-high profile na kaso na pinapanood ng buong mundo, ng buong bansa, ano ang sanhi at uri ng kamatayan? Kailangan mo bang isulat ang ulat sa isang particular na paraan, ipagpalagay natin sandali? Alin man sa dalawa, ipagpalagay na meron. Sabihin nating ito ay isang aksidenteng pagkalunod o sabihin nating naniniwala silang may foul play. Paano mo isusulat ang ulat sa paraang napakaraming chismis, napakaraming haka-haka, maling impormasyon at sari-saring teorya? Apektado ba ang pagsulat ng ulat dito? Diyos ko, sana hindi. Kailangan mong manindigan at panindigan ang training mo rito. Hindi mo sinusubukang makuha ang pabor ng publiko. Yan ang pinakamasamang bagay na maaari mong gawin. Hindi lang ito para sa kasong ito, kundi pati sa iba pang kaso na hahawakan mo. Tama? Gusto mo sundin ang karaniwang pamantayan. Ngayon, ikaw naman, sasabihin ko na mas mabuti siguraduhin mong napakasusi ka. Iyan at kaya nga kung ako yon at ito ang mundong ginagalawan ko. Iminumungkahi ko na ipatingin mo ang ulat na ito sa mas marami pang tao mula sa forensic pathology community na mapapanatiling ligtas ang impormasyon sa loob ng investigative bubble. Kung may mga Deputy Chief Medical Examiner karoon, pumasok kayong lahat. Heto ang ulat at mga natuklasan ko. Anong masasabi ninyo? Doc A, Doc B, Doc C, Doc D. Kapag pinagsama ang otak nila at nagkaisa sa konklusyon, ganyan talaga ang proseso. Sa huli, may prosektor na pipirma at siyang aktwal na nagsagawa ng autopsy. Pagkatapos, kailangan pirmahan din ito ng punong medical na tagasuri. Dapat nating tandaan na ito ay magmumula sa opisina ng tagasuri medical ng estado. Mississippi ay coroner state, kaya hulaan mo kung sino ang gatekeeper. Iyon ay ang coroner ng county. At kaya sila ay kasali sa usapang ito. Alam mo, ang coroner mismo ang kailangang pumirma dito. Isa siyang halal na opisyal doon. Sa pagkakaalam ko, Jackson County ang pangalan ng lugar. Pakitama kung mali ako. Si Bruce Lynn ang coroner ng Jackson County. Oo, kaya siya ay kasali sa prosesong ito. Hindi lang ang state medical examiner ang sangkot. Kaya ang halal na coroner ay makikilahok din dito. Dapat lang naman, di ba? At kung kutuusin, siya ang unang tumingin sa kasong ito at sa katawan ng binatang ito mula sa medico-legal na pananaw. Kaya nung dinala siya mula sa loot, pisikal na naroon ng coroner o deputy, tapos dadali ng katawan sa State Medical Examiner's Office. Alam mo, mahalaga rin ang input nila dito, Jesse. Si Bruce Lynn nung una ay nagsabi sa CNN na walang palatandaan ng pisikal na pinsala. Tama? Paunang ulat lang. Ang independenteng autopsy ay tila hindi nakakita ng anumang hiwa, galos, o malalim na pinsala sa laman. Alam mo, mga hiwa o anumang katulad noon. Maliban sa nabanggit nila ang pamumula sa ulo. Ano ang maaring magbago? Ano ang maaring magbago para matukoy na may ebidensya ng foul play? Ano ang hahanapin mo?
Ano ang maaring magbago mula noon hanggang ngayon? May mga bagay talagang hindi nakita ng coroner noon. Tinitingnan lang ang katawan sa labas. Hindi natin alam kung ano ang nakita ng pathologist nang may lagay na si Nolan sa mesa. Sige, sa opisina ng State Medical Examiner. Pinag-uusapan natin ang loob ng katawan dahil may mga bagay doon na di makikita sa labas. At kaibigan, may isa pang bahagi nito na talagang kinaiinteresan ko. Ito ang antas ng pagkabulok. Dahil ang pangalawang medical na eksaminador ay particular na binanggit ito ng maraming beses sa kanilang ulat dahil ito ay talagang parang hindi ko sasabihing nalito. Pero ginawa nitong mas komplikado. Ang doktor na yon na muli, kailangan kong sabihin ito. Lobo siyang iginagalang at dating punong medical na eksaminador para sa... Dr. Sige. Mitchell? Oo, mataas ang tingin at respeto ng mga tao kay Dr. Mitchell. Gumawa siya ng multi-layered na dissection sa bahaging ito sa likod, gaya ng ginawa niya. Kung tamang pagkakaalala ko, hindi pa ito na-dissect sa paraang ginawa niya. At may iba pang mga dissection na ginawa rin na hindi ko na lang idedetalye bilang paggalang. Pero sapat nang sabihin na ito ay isang napaka-komprehensibong pagsusuri. Sa totoo lang, ito ay talagang pumapasok sa parehong kategorya mula sa medical legal na pananaw, gaya ng ginagawa natin sa mga labi ng sinumang namatay habang nasa kustodya o alam mo na, nasa kustodya ng pulisa o nasa loob ng bilangguan. Matindi talaga ang mga autopsy na yon at inaabot ng oras bago matapos. Kaya niya ginawa ang hakbang na yon at nasuri ng taong ito ang lahat hanggang sa puntong ito. At ang pinakamamahalagang bahagi dito ay ang sinabi niya tungkol sa antas ng pagkabulok. Akin, mula sa aking isipan, mula sa aking pananaw, Jesse, gusto kong maintindihan kung gaano karaming oras ang lumipas. Hindi lang dun sa isla alam mo kung saan nakuha ang mga labi ni Nolan, kundi pati na rin kung may nangyari ba habang inilipat ang kanyang mga labi mula Mississippi papuntang DC. Lugar kung saan ginawa ang pangalawang pagsusuri. Gusto ko lang malaman kung ganoon nakalala ang sira ng mga labi. Gaano katagal bago ito nangyari? Siyempre, ang anumang ganitong pagbabago ay makakaapekto sa resulta. Malalaman ba natin, bukod sa kung si Nolan ay binugbog o nilason, malalaman ba natin kung sabihin na natin pagkalunod niya yon? Paano malalaman kung aksidente nga, kung itinulak siya? isa O ito siguro, sa kung ilulubog pinakamahalaga. mo ang ulo ng tao sa tubig, halimbawa lasing sila, nag-iisip lang ako. Pero gaano katiyak, anuman ang maging resulta, ang ibig kong sabihin, gaano ba talaga nito masasabi sa atin kung ano nangyari sa kanya? Tama, natutuwa ako na banggit mo yan kasi kapag lasing ang tao, naapektuhan talaga ang kakayahan niyang ipagtanggol ang sarili. At isang kompromiso. Hindi ko alam ang Kung may antas ng pagpapalagay, pagtitiis sa toxic. iyan ang malaking palagay. Hindi natin alam kung ano ang nasa toxicology report sa puntong ito, okay? O kung may iba pa siyang sangkap sa katawan at iyan pa rin ang nandoon. Gusto kong maintindihan ito bilang isang medical legal na investigador ng kamatayan at malaman kung may iba pang sangkap bukod sa antas ng alcohol sa dugo. Gusto kong maintindihan yon. May nakaapekto ba sa kakayahan niyang magdesisyon o ipagtanggol ang sarili? Balik tayo sa... At ito ay isang mahalagang punto. Alam mo, balik tayo sa ideya na kung sabihin natin ginamit ang tubig na may particular na masamang layunin para magdulot ng kamatayan ng isang tao. Sinikap kong ilahad yan sa pinakaabogadong paraan. Na, alam mo, ang tubig ay talagang ginamit bilang sandata. Sige, sabihin natin yan. Para subukang maghanap ng anumang panlabas na palatandaan sa katawan, medyo mahirap yan pare, mahirap gawin yan. Kaya karamihan ng impormasyong papasok sa medico-legal, dapat galing yan sa pulis. Anong nakuha ninyo sa pagtatanong sa mga tao? Ano ang sinabi nila? Hanapin ang mga hindi tugma sa pahayag. Balik tayo sa sinabi mo kanina. Hindi mo alam mo, kung nasaan na ang opisina ng sheriff na yon sa kanilang mga konklusyon. Alam mo, ano na ang narating nila sa mga interview. Nasigurado akong naging mahaba at matindi. Madaming tao ang darating. Kung natunto nila ang sinumang nasa islang yon, napanood ko ang video mula sa mga bangka. Hulaan mo? Kung may rehistro ang mga bangka at nakarehistro sa Mississippi, Alabama o ibang lugar, kinokontak din nila ang mga taong yon.
Sigurado ako, pustahan tayo na ganun nga ang nangyayari. Kaya may ilang bagay dito. Ang ulat ng medical examiner na ito ay maglalaman ng mga bahagi ng investigasyon ng sheriff para matukoy kung ano ang nangyari. Hindi tayo dapat magulat kung makita natin yon. Mga panayam, mga bagay na ganun. Oo, at mangyayari malamang ay magkakaroon ng ilang pagbanggit tungkol dito. Hindi ko alam kung gaano ito kadetalye, kaya magkakaroon ka ng ulat mula sa medical examiner. At pagkatapos, maniwala ka man o hindi, magkakaroon ka rin ng ulat mula sa coroner. At ang dalawa ngayon ay pinagsasama. Sige. At makikita mo pa nga ang header sa itaas na ang letterhead ng county coroner, alam mo na. Magsusulat sila ng ulat sa mga nakita nila at pag-uusapan din ang interaksyon nila sa pulis. Ngayon, gaano kalalim, kung gaano kalalim yon, depende sa mga tanong na tinatanong, alam mo na, tungkol sa mga posibleng tao na sangkot o nasa paligid ng insidenteng ito. Hindi ko masasabi yan. At hindi ko rin alam kung gaano karami ang isasama ng coroner dyan. Sasabihin ko sa'yo, magugulat ako kung walang mga kinatawan mula sa opisina ng sheriff na dumalo sa autopsy na ito. Siguradong nagpadala sila ng mga tao doon. Kung hindi nila ginawa, nakakahiya sa kanila dahil kailangan mong nandoon para makipag-usap tungkol dito. Ang tinutukoy ko ay sa mismong lugar. Hindi yung mag-online ka lang o gumamit ng streaming service para gawin ito. Ibig kong sabihin ay harapan. Dok, ano ito? Ipaliwanag mo para maintindihan ko. Balik tayo sa independenteng autopsy kung saan nabanggit na may parte ng lalamunan at leeg na tinanggal o nandoon. Inaakala naming nagsagawa ng karagdagang pagsusuri rito ang State ME. Ano ang maaasahan natin sa pagsusuring ito at anong pahiwatig ang maaaring lumabas? Sige, sasabihin ko kung ano malamang na itinabi nila. Hindi ako sigurado pero base lang ito sa karaniwan. Ang pinag-uusapan natin ay pinag-uusapan natin ang bahagi mula dila pababa hanggang trachea na humahati papunta sa mga baga. Malamang itinabi nila ang buong estruktura o sistema at nasa kanila pa rin yon. Simulan sa dila. Tingnan kung may pinsala na hindi makikita sa simpleng pagbukas ng bibig sa autopsy. At titinan mo kung may pagkakakagat sa dila o anumang uri ng pasa na maaring naroon. Isa sa mga bagay na ginawa nila sa autopsy. Alam mo, pinag-uusapan mo ang pagkalunod bilang posibleng gawing sandatang pagkalunod. Isa sa mga tinitingnan namin kung ilalagay ng lahat ang dulo ng kanilang dila sa pagitan ng kanilang labi at gilagid. Ang tawag dyan ay frenulum. Maaring mapunit ang maliit na peraso ng laman na yan kung mahigpit ang hawak sa bibig mo, parang binubusalan. Iyan ay masusing susuriin. Ang tisyo na nag-uugnay sa malambot na ngalang-ngala pababa sa lalamunan, titingnan natin ang hyoid, di ba? Ayon sa ulat niya, hindi niya ito nakita ng maayos, pero kasama nila ang hyoid. Sige, kaya hahanapin nila ang mga butong istruktura sa itaas. Pati na rin lahat ng mga kartilaginosong bahagi na nandito sa loob. Pinag-uusapan natin ang pharynx at larynx, at alam mo na, ang trachea at lahat ng mga istrukturang nandoon. Titingnan din natin ang mga daluyan ng dugo, ang carotids, jugulars. At narito ang isang mahalagang bagay dito. May tinatawag tayong strap muscles na nagkakabit-tabit dito. Gagawa sila ng detalyadong dissection para malaman kung may pagdurugo sa ilalim. Napanatali nila lahat ito. Hindi lang ito tulad ng windpipe, kasi tingin ko maraming tao akala ganoon lang yon. Kung may mga iningatan ka, marami ka talagang iningatan. At lahat ng mga estrukturang ito ay may kinalaman sa paghinga o sa mekanismo ng paghinga kapag una tayong lumalanghap o naglalabas ng hininga. Pagkatapos, nandyan ang mga baga. Hindi natin alam ang kalagayan nito. Hindi ko rin alam kung pinanatili nila ito sa Mississippi o kung dinisect ang mga ito at saka ibinalik sa bag. Alam ko na ang doktor sa DC ay nagbigay ng komento tungkol sa kanyang isinumit eh. Hindi ko alam kung nakita mo ito, Jesse. Siguro hindi. Hindi ko matandaan, pero nagsumiti siya ng sarili niyang histolohiya. Hindi ko alam siyang- yun. Sa ulat niya, ipinahihiwatig niyang nagsumiti siya ng mga tissue para sa sariling histological na pagsusuri. Sinasabi mo, sarili niyang toxicology. Hindi. Halimbawa. Histology ang tissue. Histolohia. Dahil sa puntong ito, ako, oo, magiging ganun. Talagang mahirap gawin kahit pagkuha ng dugo o likido mula sa mata. Apdo, ihi, kahit ano.
Sa oras na makuha niya ang mga labi. Napaka-interesante niyan. Bago kita bitawan, Oo. yung pulang pagbabago ng kulay sa likod ng ulo na binanggit sa independenteng autopsy, mababanggit ba ito sa ulat ng ME? Kung hindi, ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Ibig bang sabihin nito na wala yon sa katawan ni Nolan nung unang? Anong nakita sa ikalawang Napakaganda. pagsusuri? Tanong. Kaya nga bumabalik ako sa pagkabulok na binanggit ng doktor. Binanggit din niya ang kanyang kakayahan. At binubuod ko lang dito, pakiusap, huwag ninyo itong ituring na eksaktong sinabi niya. Oo. Itong mga focal na bahaging nilagyan niya ng anino, parang parihaba, ay nakita akong interesante mula sa aking pananaw. Kung wala ito noong. Noong nakita ni medical examiner ng Mississippi, kung ganon, ito ba ay isang bagay na na-develop dahil sa pagbiyahe mula Mississippi papuntang Washington DC? Isa ba itong artifact lang ng decomposition sa kabuuan? O may iba pa bang nandun? Tandaan, noong mga tao sa opisina ng medical examiner ng Mississippi, mas maaga nilang nakita ito, di ba? Magkakaroon sila ng alam mo na, at ang antas ng decomposition ay hindi magiging pareho kumpara noong nadala na ang kanyang mga labi papuntang DC. At ang kanyang katawan ay hindi na preserba based sa aking kaalaman. Wala akong nakita na indikasyon sa ulat, pero maaaring mali ako. Na ang pangalawa, alam mo kapag nag-autopsy ka sa mga naimbalsamo, yun ay particular. Iyon ay isang particular na bagay na tinatala sa pangalawang autopsy at pati na rin sa mga paghuhukay ng bangkay. Sige, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Oo, Hindi ko nga tara. kaya tanong. Handa na akong rumatsada, pare. Kung kailan tayo magkakaroon ng resulta dahil hindi ko alam kung nasaan na ang investigasyon. Hindi ko rin alam kung gaano katagal ang grant process ang abutin. Pero alam Oo, ko, tama ka tutukan dyan. mo ito ng husto, di ba? Oo, tama ka dyan. Tawagan mo lang ako kahit kailan, pare. Joseph Scott Morgan, ang saya kitang makita. Salamat, sir. Siyempre, kaibigan. Iyan lang ang meron kami sa ngayon dito sa Sidebar, mga kaibigan. Salamat sa pagsama sa amin. Huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o kung saan man kayo nakikinig. Mapapanood din kami sa NBC's Peacock. Sundan ako sa X at Instagram at panuorin ang News Nation show ko, Jesse Weber Live, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng gabi, Eastern Time, hanggang sa susunod.